sa bawat pagkakataon na ibinibigay, may mga buhay na muling nababago. Mula sa mga kababaihang PDL na patuloy na lumalaban para sa pangalawang pagkakataon hanggang sa mga senior citizens na patuloy na pinapahalagahan. Panoorin po natin ito. Sa likod ng rehas, may mga kwento ng pag-asa. Mga babaeng patuloy na bumabangon at umaasang mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Ito ang kwento ng mga persons deprived of liberty sa Quezon City Female Jail Dormitory. Sila ang mga kababaihang patuloy na bumabangon para sa kanilang pamilya at para sa kanilang kinabukasan. Bilang bahagi ng pagtulong sa mga PDL, inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Quezon City ang programang No Woman Left Behind. Ito po ay isang city ordinance na nagbibigay ng pagpapahalaga sa edukasyon, pangkalusugan, livelihood at aftercare and reintegration programs. Dito po sa Quezon City, sa buong maghapon, ang ating po mga female PDLs ay maraming ginagawang kapakipakinabang. Kung hindi po sila nag-aaral, sila po ay involved sa iba't ibang livelihood programs. Sa nasabing programa, sumailalim ang mga PDL sa iba't ibang technical skills training, kabilang ang paggawa ng handcrafted bags na nagpapakita ng kanilang talento at pagkamalikhain. Ang ating pong bags ay nagdulot ng napakalaking ginhawa pagdating sa ating pinansyal na kapabilidad ng ating mga female persons deprived of liberty. Mula po ng creation ng No Woman Left Behind program, more than 5.6 million pesos na po ang naipon ng ating mga female persons deprived of liberty. Sa katunayan po, sila pa ang nakakapagbigay ng suporta sa kanilang mga anak na nasa labas. Unang-una kong natutunan dito is humility po. Kumbaga, tinanggap po natin sa ngayon na nandito po tayo. Siguro may reason talaga si Lord kung bakit tayo dinala dito para matuto, para marami tayong baguhin sa buhay natin. Para sa marami, ang bag ay simbolo ng fashion at estado sa buhay. Ngunit para sa mga PDLs ng QZ Female Dormitory, ito ay higit pa sa fashion. Ito ay simbolo ng pagbangon, simbolo ng dignidad, at simbolo ng pangalawang pagkakataon. Samantala, sa Barangay Dita, Santa Rosa, Laguna, mahigit na 300 senior citizens ang nakinabang sa isang community symposium and seniors night na may temang Golden Years, Golden Rights, usapang karapatan, kaligtasan, public safety at kalusugan. Personal na nagbahagi ng kaalaman ang Regional Director ng Commission on Human Rights Calabarzon na si Attorney Rexford Guevara, kasama si Registered Nutritionist Dietitian Miss Celine de Cifra upang talakayin ang karapatan, kaligtasan at kalusugan ng mga senior citizen. Ang pinagtuunan namin ng talagang pansin para sa mga senior citizen ay yung kalusugan nila. Dahil naniniwala ako na talagang wala namang aagapay sa kanilang kalusugan kundi ang ating pamahalaan. Kaya po naman, suportado po ng Barangay Dita ang mga ganito mga programa, lalo na't ang mga senior citizen. Mula sa mga babaeng deprived of liberty hanggang sa ating mga lolo at lola, isang mensahe ang malinaw na ipinapahayag. Public safety is strongest when power is restrained by principle and leadership is guided by humanity.